Hello sa inyong lahat. Ito nga pala ang Bible Mystery. Samahan ninyo ako sa isa na namang misteryong kwento na ating pag-uusapan, ating tatalakayin, kung saan aking ipapaliwanag at aking isasalaysay ang kabuuang kwento. Kaya handa na ang inyong sarili at sabay-sabay nating panoorin at pakinggan ang kwentong ito. Ang Asya ay isang kamanghamanghang kontinente na puno ng mga sibilisasyon at mga tao na may sinaunang at mayamang kasaysayan. Sa mga kulturang ito, ang mga mamamayan ng Pilipinas ay namumukod-tangi dahil sa kanilang pagkakaiba-iba at natatanging pamana. Ngunit, naisip mo na ba kung may anumang banggit sa Biblia tungkol sa pinagmulan ng mga tao rito? Tinalakay ba sa Biblia ang pinagmulan ng mga Pilipino? Sa video na ito, ating sisiyasatin ang mga posibleng koneksyon ng Biblia sa mga mamamayan ng Pilipinas upang matuklasan ang mga kababalaghan at misteryo na naugnay sa bansang ito at sa kasulatan. Kaya huwag kalimutang i-like, i-share sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa channel. Ang Pilipinas, na opisyal na kilala bilang Republika ng Pilipinas, ay isang bansang kapuluan na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Nasa kanlurang karagatang Pasipiko ito at binubuo ng 7,641 na isla na may kabuuang sukat na 300,000 kilometro kwadrado. Ang mga islang ito ay karaniwang nahahati sa tatlong pangunahing rehiyong pangheograpiya mula Hilaga hanggang Timog, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Pilipinas ay napapaligiran ng Dagat Timog Sina sa kanluran, Dagat Pilipinas sa silangan at Dagat Celebes sa timog. May mga hangganang pandagat ito kasama ang Taiwan sa Hilaga, Japan sa Hilagang Silangan, Palau sa Silangan at Timog Silangan, Indonesia sa timog, Malaysia sa Timog Kanluran, Vietnam sa kanluran, at Sina sa Hilagang Kanluran. Sa kabila ng pagkaiba-iba ng populasyon sa etnisidad at kultura, ang Pilipinas ay pang-12 pinakamaraming populasyon na bansa sa mundo. Ang kabisera nito ay Maynila, habang ang lungsod Quezon ang may pinakamaraming populasyon, parehong matatagpuan sa Kalahang, Maynila. Ang mga Negrito ang mga unang nanirahan sa Pilipinas, sinundan ng mga Alon ng mga Austronesian. Kabilang sa mga sinaunang taong ito, makikita natin ang mga biblical na inapo ni Ham, anak ni Noe, sa pamamagitan ng ilang kanilang mga tribo. Ang pagdating at impluensya ng animismo, Hinduismo na may mga elementong Budista, at Islam ay nagdala sa pagtatag ng mga kaharian sa isla na pinamumunuan ng mga datu, raja at sultan. Ang malawak na pakikipagkalakalan sa mga imperyo, tulad ng Huling Tang at Songdin, ay nagdala ng mga Sinong imigrante na unti-unting nanirahan sa kapuluan at nakihalubilo sa lokal na populasyon sa loob ng mga siglo. Ang pagdating ni Ferdinand Magellan, isang Portuguese na eksplorador na namuno sa isang ekspedisyon para sa Castilla, ang nagmarka ng simula ng kolonisasyon ng Espanya noong 1543. Pinangalanan ng Espanyol na eksplorador na si Ruy Lopez de Villalobos ang kapuluan bilang Las Islas Filipinas bilang parangal kay Haring Felipe II ng Castilla. Ang kolonisasyon ng Espanya sa pamamagitan ng Bagong Espanya ay nagsimula noong 1565 at dinala ang Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng Korona ng Castilla bilang bahagi ng imperyo ng Espanya sa loob ng mahigit 300 taon. Sa panahong ito, ang Katolikong Kristyanismo ang naging pangunahing relihiyon at ang Maynila ay naging kanlurang sentro ng Trans-Pasipikong kalakalan. Nagsimula ang Rebolusyong Pilipino noong 1896 kasabay ng digmaang Kastila-Amerikano noong 1898. Matapos ang pagkatalo ng Espanya, ang teritoryo ay naisalin sa Estados Unidos at idineklara ng mga revolusyonaryong Pilipino ang unang Republika ng Pilipinas. Ang sumunod na digmaang Pilipino-Amerikano ay nagtapos sa pagkontrol ng Estados Unidos sa teritoryo. Ang kontrol na ito ay nagtagal hanggang sa pagsalakay ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos mabawi ng Estados Unidos ang mga isla, nakamit ng Pilipinas ang kalayaan noong 1946. Ang etnikong pagkakaiba-iba sa Pilipinas ay kahanga-hanga na impluensyahan ng mga panlabas na salik at ng pira-pirasong heograpiya ng kapuluan. Ayon sa census ng 2020, ang pinakamalalaking pangkat etniko sa bansa ay ang Tagalog, 26%, Bisaya, hindi kasama ang Cebuano, Hiligaynon at Waray, 14.3%, Ilocano, 8%, at Cebuano, 8%. Kasama rin dito ang Ilonggo, 0.9%, Boholanos, 0.5%, at Waray, 3.8%. Bukod sa mga ito, ang bansa ay tahanan ng 110 katutubong ethno-linguistic na grupo na may kabuuang populasyon na 15.56% noong 2020. Kabilang sa mga katubong grupong ito ay ang mga Igorot, Lumad, Mangyan at mga katutubong mamamayan ng Palawan. Ang mga Negrito ay itinuturing na ilan sa mga pinakaunang nanirahan sa Pilipinas.
Ang pangkat minorya na ito ng mga katutubo na may lahing Negrito ay labi ng pinakamaagang migrasyon ng tao mula sa Africa patungo sa Australia at kalaunan ay naitaboy ng iba pang alon ng migrasyon. Ang mga etnikong Pilipino ay kabilang sa ilang pangkat etniko sa Timog Silangang Asya na inuri ayon sa wika bilang mga Austronesiano na nagsasalita ng mga wikang Malayo-Polynesyo. Bagamat hindi tiyak ang eksaktong pinagmulan ng populasyong Austronesiano, pinaniniwalaang ang mga kamag-anak ng mga katutubo ng Taiwan ay nagdala ng kanilang mga wika at nakihalo sa mga local na populasyon. Ang mga pangkat etniko na Lumad at Manobo ay may kaugnayan sa mga taong nagsasalita ng Austroasiatic tulad ng mga Mon at Khmer sa mainland Southeast Asia. May ebidensya din ng ekspansyon mula sa Silangang Indonesia at Papua New Guinea patungo sa Mindanao na natukoy sa mga pangkat tulad ng Tiboli at sa wikang Sanger. Dumating ang mga imigrante sa Pilipinas mula sa iba pang bahagi ng imperyo ng Espanya, lalo na mula sa Espanyol America. Isang pag-aaral ng National Geographic noong 2016 ang nagpakita na ang mga naninirahan sa kapuluan ng Pilipinas ay may genetikong komposisyon na may mga sumusunod na porsyento. 53% Timog Silangang Asyano at Oceania, 36% Silangang Asyano, 5% Timog Europeo, 3% Timog Asyano at 2% katutubong Amerikano mula sa Latin America. Ang mga inapo ng mga mag-asawang may halong lahi ay kilala bilang mga mestizo o tisoy. Noong panahon ng kolonyal na Espanyol, ang mga mestizo ay pangunahing binubuo ng mga mestizong Sino, mestizo de Sangley, mga mestizong Espanyol, mestizo de Espanyol, at kanilang mga halo, Tornatras. Sa kasalukuyan, ang mga Sino-Pilipino ay lubos na naisasama sa lipunang Pilipino. Karamihan sa kanila ay mga inapo ng mga imigrante mula sa Fujian noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Noong panahon ng kolonyal na Amerikano, tinatayang mayroong humigit kumulang 1.35 milyong purong etnikong Sino sa Pilipinas, habang humigit kumulang 22.8 milyong Pilipino, mga 20% ng populasyon, ay may bahaging dugong Sino. Maging ito man ay mula sa pre-kolonyal, kolonyal, o ika-20 siglong mga migrante. Noong panahon ng kolonyal na Espanyol, ang mga mestisong Pilipino ay kumakatawan sa isang katamtamang bahagi ng populasyon na nagbabayad ng buwis, mga 5%. Sa paghahambing, mas maliit ang porsyento ng populasyon, humigit kumulang 2.33% ang mga Pilipinong may lahing Mexicano. Noong 2023, halos 300,000 Amerikanong mamamayan ang naninirahan sa bansa at tinatayang hanggang 250,000 Amerasians, mga inapo ng mga Amerikano at Pilipino, ang nakatira sa mga lungsod tulad ng Angeles, Maynila at Olongapo. Ang iba pang mahalagang minorya na hindi katutubo ay kinabibilangan ng mga Indiano at Arabo. Ang mga Pilipinong Hapones naman ay kinabibilangan ng mga inapo ng mga Kristiyanong Takas na tumakas mula sa pag-uusig sa ilalim ni Shogun Tokugawa. Ang Filipino at Ingles ang mga opisyal na wika ng bansa. Ang Filipino, isang estandardisadong bersyon ng Tagalog, ay pangunahing sinasalita sa Kalahang, Maynila. Ang parehong Filipino at Ingles ay ginagamit sa gobyerno, edukasyon, naka-imprentang at broadcast media, pati na rin sa negosyo, kadalasang sinasamahan ng isang pangatlong lokal na wika. Ang pagsasali ng Ingles at iba pang lokal na wika, lalo na ang Tagalog, ay karaniwan. Pinahihintulutan ng Konstitusyon ng Pilipinas ang opsyonal na pagtuturo ng Espanyol at Arabe, bagamat ang paggamit ng Espanyol na naging lingua franca noong huling bahagi ng ika-19th na siglo ay nabawasan na, marami pa ring mga hiram na salita mula sa Espanyol ang makikita sa mga wikang Pilipino. Ang biblikal na pinagmulan ng mga mamamayan ng Pilipinas ay maaring masubaybayan sa mga inapo ni Japhet, isa sa mga anak ni Noe, partikular sa angkan ni Tiras, anak ni Gomer, na siya namang anak ni Japhet. Si Tiras ay tinuturing na ninuno ng mga mamamayang Pilipino, pati na rin ng iba pang mga Asyano at mga katubong mamamayan ng Amerika at Siberia. Bukod dito, ang mga Pilipino ay may koneksyon din sa lahi ni Ham, isa sa mga anak ni Noe, o mas partikular sa isa sa mga tribong nagmula kay Ham, na kaugnay ng mga taong may maitim na balat. Ang koneksyon na ito kay Tiras ay hindi lamang isang bagay ng genetic na pamana, kundi makikita rin sa mga pisikal na katangian ng mga Pilipino, tulad ng mga mata na hugis almendra at tuwid na itim na buhok. Ang mga katangiang ito ay nagpapahiwatig ng isang Asyanong pinagmulan na naayon sa angkan ni Tiras. Mahalaga ring tandaan na si Tiras ay itinuturing na isa sa mga pinakamaagang ninuno ng mga mamamamayang Pilipino, ngunit hindi lamang siya ang isa na nagmumungkahi ng magkakaibang pinagmulan na tatalakayin pa.
Ang pinagmulan ng mga mamamayang Pilipino ay hindi lamang limitado sa angkan ni Tiras, anak ni Gomer at apo ni Japhet. Ang kulay kayumanggi o kulay tingting na balat ng mga Pilipino ay nagpapahiwatig din ng impluensya mula sa mga tribong nagmula kay Ham na kaugnay ng mga taong Hamitic. Ang halong genetiko sa pagitan ng mga inapo ni Tiras na may mga katangian tulad ng mga mata na hugis almendra at mas maputing balat at ang mga tribong Hamitic na may mga katangiang kaugnay na mas maitim na kulay ng balat ay nagresulta sa pagkakaiba-iba na nakikita sa hitsura ng mga mamamayang Pilipino. Ang kombinasyong ito ay nagbigay daan sa karaniwang kayumanggi o kulay tingting na balat ng maraming Pilipino. Bukod pa rito, ang pangalan ni Tiras ay may etimollohiyang maaring may ugnay sa salitang sirang o punit na kaugnay ng katangiang mga mata na hugis almendra na kapwa katangian ni Tiras at ng kanyang mga inapo. Ang ikalawang ninuno ng mga mamamayang Pilipino ay walang duda si Ham. Ang kayumanggi at kulay tingting na balat ng maraming Pilipino ay sumasalamin sa impluensya ng lahi ni Ham na nag-i-integrate sa genetic na komposisyon ng mga mamamayang Pilipino. Sa makatuwid, ang mga mamamayang Pilipino ay bunga ng pagsasanib ng mga angkan ni Ham at Japhet, partikular ni Tiras at ng isa sa mga tribong Hamitic. Ang kombinasyong ito ay nagpapaliwanag ng karaniwang kulay kayumanggi at mas maputing balat ng mga Pilipino. Sa buod, ang pinagmulan ng mga Pilipino ay maaring masubaybayan mula kay Japhet sa pamamagitan ni Tiras at mula kay Ham na kinakatawan ng isa sa mga tribong Hamitic. Ang pagsusuri batay sa Genesis 10 ay nagpapakita kung paano nagambag ang mga angkang ito sa pagbuo ng mamamamayang Pilipino.